Rain POV. Ano na naman ang problema at hindi ka makangiti dyan? Tanong ni Rain sa pinsang si Russell. Katatapos lang niyang maayos ang schedule ng meeting ni Russell kinabukasan at nagpasa na rin siya ng reports kay Esmeralda. This Roger is pissing me off. What do you mean? Inaakusahan niya kung ako may pakana ng pagbabanta sa kanya. Bakit ko naman gagawin yun? What do you mean? I don't understand. May nagpapadala ng pananakot sa kanya na sinasabi niyang ako yung may gawa. May nagpapadala sa kanya ng patay na ibon na nakalagay sa maliit na kahon. Oh my God! At sino naman ang gagawa nun? Si Sofia lang naman na may motibo at may kakayanang gumawa ng ganun. Hindi titigil yun hanggat hindi nakakapaghiganti sa mga nakakuha ng yaman ni Nick. That woman is crazy. At ginagamit yun ni Roger para sirain ang imahe ko kay Esmeralda at makuha niyang tiwala nito. He's desperate to win Esmeralda. But I need Esmeralda to choose me, Rain. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung magpapakasal na naman siya sa ibang lalaki. Hindi siya desperado na mapasagot sa Esmeralda. He is so desperate to get inheritance. Komento naman niya, no, he is not after the inheritance. Salungat ni Russell. Malaki ang pagkagusto niya kay Esmeralda at ginagamit lang niyang nakasaad sa testamento ni Nick para mapapayag na magpakasal to sa kanya. I am starting to lose hope. Esmeralda doesn't seem to forgive me. Huwag kang nga magmukmuk dyan. Kung mahal mo si Esmeralda, huwag mo siyang isuko. Akong bahala sa Roger na yan. What will you do? Iinisin ko lang. Ang yabang eh. He is the man who doesn't fear anything. Kahit mawala sa kanyang buong Metro Pacific, wala siyang pakaalam. Basta wag lang mawala si Esmeralda sa kanya. Mas matapang pa ba siya kaysa sayo? Nasaan ang dugo ng Alonzo? Walang sumusuko sa lahi ni Uncle Eduardo Russell? Not with Esmeralda and Zach. Isipin pa lang na mawawala sila sa akin ulit. Nawawala na lahat ng kumpiyansa ko sa sarili. Gusto kong uminom ngayon. Do you want to come with me? Kakatapos ko lang uminom kagabi. Uminom ka? Sino kasama mo? Wala. Sino naman ang sasama sa akin sa pag-inom? Nakaburo ako sa hotel. Kung hindi ko lang inaalala na naghihintay na sa akin si Easton sa bahay ni Lolo, matagal na akong bumalik sa bahay. Miss na miss ko na yung mga kaibigan ko. Okay, I have to go. Kailangan ko pa mapunta sa Sehada para hindi ko mapabayaan ang trabaho ko doon. And then I will spend time with Zach. Gusto kong dalasan ng oras ko para sa kanya. You were so hardworking. Parang nakakagilty tuloy na wala akong ginagawa dito kung hindi sumagot ng telepono. I need distraction. Otherwise, I'll get crazy. Palagi magkasama si Roger at Esmeralda ngayon na gusto kong basagin lahat ng kaya kong basagin dito sa opisina ko. Katulad ngayon, magkasama na naman sila at kinukumbinsi na ni Roger na pakasalan siya ni Esmeralda. Okay, go. Ako na munang bahala dito sa opisina mo dahil mamaya ko pa gustong umuwi sa hotel. Pinatayo niya si Russell sa upuan nito na linapitan naman. Kinuha nito ang coat na nakasabit sa likod ng swivel chair, pati ang laptop at bag nito. Siya ang umupo doon at isinandal niya ang katawan sa malambot na upuan. Kailangan niyang tulungan si Russell. Kailangan niyang makuhang atensyon ni Roger. Nang makaalis ang pinsan, ay umupo siya sa silya nito at itinaas ang mga paa. Habang nagtatrabaho siya dito sa Metro Pacific, ay namumulat din siya kahit paano sa maraming responsibilidad. Importante sa mga mayayaman na mapanatili ang negosyo sa pamilya. Wala rin naman talaga siyang balak mamasukan na matagal sa ibang kumpanya. Nag-iisip na rin siyang tanggapin ang posisyong iiwan ng lolo niya kapag nagretiro to ng tuluyan. Ang kailangan na lang niya ngayon ay makumbinsi ang abuelo na hindi niya na kailangan si Easton. She is now an independent woman and capable of taking on her own responsibilities without relying on a man. Wow! Dinaig mo pa sa Esmeralda kung makataas ka ng paa. Kaagad niyang naibaba ang paa na bumukas ang pinto. Salubong niya naman ang mukha ni Roger na lalo niyang gustong inisin. Pero wala siya sa mood ngayon dahil napigil ang dapat ipag-idlip niya. Sorry sir,
Pinaiwan kasi ako ni Russell. I mean, Sir Russell. May hinihintay lang akong tawag dito sa opisina niya. Nasaan siya? Umalis ho para makasama sina Esmeralda at Zack. Bakit hindi ka pa umuwi? Maaga pa ho. Baka masisante ako kapag maaga akong umuwi. Sa tingin mo, hindi ka masisisante kung ganyang hindi ka nga umuuwi? Pero kung makataas ka ng paa dyan sa mesa ni Russell, tinaig mo pa yung amo. This may not be my office, but you are still my employee. Bakit hindi ka doon sa opisina mo tumambay at hintay ng uwian? Pwede ko ho bang itaas ang mga paa ko doon? Pabiro niyang wika na tumingin sa hita niya si Roger bago ibinaling sa iba ang tingin. Bakit hindi mo subukan? Na makita ng lahat ng tao papunta sa elevator yang... Hindi nito itinuloy ang sasabihin, pero kung makatingin sa kanya, parang gusto siyang hubaran. Sige ho, sa labas na lang ako maghihintay ng tawag na pinahihintay ni Sir Russell. May ipag-uutos ho ba kayo? I want you to prepare a super hot black coffee for me. Hindi na muna ko uuwi kung ganong naroon naman pala si Russell kay Esmeralda at Zack. Yayayain ko pa naman sana sila mag-dinner. Sa Alonzo Hotel ho ba? Pwede naman ako. Nakangiti niyang wika. Kung mayroon man siyang may tutulong kay Russell, yun ang ilayo ang atensyon ni Roger kay Esmeralda. Kung kinakailangan niyang landiin ng lalaking to para mabaling sa kanyang atensyon, malaking tulong yon para magkabalikan ang pinsan niya sa babaeng kaisa-isa nitong minahal. No, it's okay. Nawala na ang gutom ko. May gym doon. Pwede tayo mag-workout ng 1 oras. Kung hindi ka pa nakaramdam ng gutom pagkatapos, hindi ko na alam. Parati ka ba sa Alonzo Hotel? Dinadala ka ni Russell doon? Umupo ito sa armrest ng sofa at inilagay ang mga kamay sa dibdib. Pakiramdam niya, nagkaroon to ng interes na makipag-usap sa kanya. Pero tiyak niyang dahil iniisip nitong may relasyon sila ni Russell. Paminsan-minsan lang naman po, kapag nagaya ang mga friends ko, mahal po kasi doon, hindi ko afford. Kaagad niyang sinalungat ang iniisip nito. Friends? Sino naman mga friends yan? Friends with benefits? Lalong lumapad ang ngiti niya. Alam niya na kung anong iniisip nito. Isang kibit-balikat ang pinakawalan niya. Bahala na to sa kung anong impresyon nito sa kanya. Okay ho ba kayo sa ganon? Friends with benefits? Why are you asking? If you say no, I'll stay here. If you say yes, then let's go. Hamon niya. Alam naman niyang hindi to kaya malakas ang loob niya. We're not friends. I don't need to answer your questions. Lumakad to palabas pero sumunod siyang pigil ang ngiti. Umupo siya sa pwesto niya pero hindi niya pwedeng itaas ang paa. Naka-miniskirt siya ngayon. Makikita nga naman ng lahat ng dadaanan ng singit niya kapag nagkataon. Kailan po ba kayo babalik dito sa kumpanya, Ma'am Rain? Hindi ho namin gusto maging amo si Sir Easton. Kung makapag-utos sa amin, akala mo makakatulong kami na walang pinag-aralan. Sumbong ni Nilda na sekretary ng lolo niya. Tinaig pa kayo ni Sir Roy kung makaasta dito. Wala pa akong balak bumalik. Si Uncle Rico, anong sabi niya? Di madalas din mag-init ang ulo? Bali-balita na dito na magiging kasosyo ng mag-amang Darian at Easton, ma'am. Nag-away na naman ng lolo mo at ng Uncle Rico mo kahapon dahil ayaw ibenta ng lolo mo ang shares kina Rico pero sa ibang tao ipagbibili niya. Nagbabanta ng Uncle Rico mo na magtatayo na lang ng kalaban ng One Fuel Corp kung ganyang ibang tao naman daw ang gusto ng lolo mo na makinabang sa kumpanya. Nag-alala siya kaagad sa kalagayan ng lolo niya. Tiyak na mataas na naman ang alta presyon nito kung makipagtalo na naman sa Uncle Rico niya. Pero naiintindihan din naman niya ang tiyuhin. Nakakasama nga naman ng loob kung ibang tao pa makikinabang, gayong ilang taon na rin namang nagsikap ang mga to para tulungan ng lolo niya na mapalago ang One Fuel Corp. Bago siya umalis, ay nagtalo na ang dalawang yon. Gusto kasing kuhanin ng Uncle Rico niya ang posisyon ng lolo niya sa darating na annual meeting ng One Fuel Corp. Hindi naman gustong pumayag ng abuelo niya dahil naniniwalang itong kapag napunta kay Rico ang kapangyarihan na magpapatakbo sa kumpanya ay siya ang mawawala ng posisyon.
Halos lahat ng pinsan niya na anak na Uncle Rico at Uncle Sancho niya ay tauhan sa One Fuel Corp. Isang pagkakamali lang nila ng lolo niya ay sila na ang tauhan sa halip na sila ang mas may karapatan doon. 40% lang ang kabuang shares ng mga ito at sila ang nagmamay-ari ng 60%. Noong isang taon lang ay gustong bilhin ng Uncle Rico niya ang 20% para daw ibigay sa bunsong anak nito. Hindi pumayag ang lolo niya. Hindi pa siya mulat noong mga panahon na yon na kapag nawala sa kanilang malaking share ay mawawala din sa kanilang kapangyarihan. Ngayon nagkakagulo din ang lahat sa shares sa Metro Pacific ay naiintindihan niya kung bakit mahalaga sa isang negosyante na hawak ang majority ng share ng kumpanya. Tinawagan niyang abuelo para kamustahin. Kapag ganito nagtatalo ang tiyuhin at lolo niya, siya ang madalas na pumapagitna. Kailangan mo nang bumalik dito rin. Pinagbigyan na kita sa gusto mo mag-shopping. Mula sa tinig ng lolo niya, alam niyang mainit ang ulo nito. Lalo na kapag tinatawag ang buo niyang pangalan. Isang linggo na lang, Ricardo Alonzo. Namimiss mo na ba ako? Nilambing niya ang boses at tinawag din ito sa buong pangalan. Yun ang biruan nila kapag inaasar niya ang lolo niya. Tiyak niyang nangingiti ito sa kabilang linya. Of course. Bukod sa walang maingay sa bahay, kailangan mo na ring asukasuhin ang engagement party niyo ni Easton. Engagement party? Saka na yan. Nakausap ko si Nilda kanina. Mainit na naman daw yung ulo mo. Kung samahan mo muna kaya ako mag-relax. Hindi mo ba namimiss ang Paris? Matagal ka nang hindi nakakabalik dito. Let's take a moment to relax and enjoy the delicious foods. Pagkatapos mag-shopping tayo. Sa tingin mo ba interesado pa ako sa mga mamahaling mga gamit na yan? Let's take a vacation when everything is settled, Rain. Kailangan mo nang bumalik dito dahil gumagalaw na naman ang Uncle Rico mo ng pailalim. Ano na naman hubang pinagtalunan nyo? Kahapon lang ay tumawag ang manager ng bangko sa akin. Nag-apply daw ng dagdag na signatory ng cheque ang Uncle Rico mo. Hindi ko pinayagan. Wala tayong checking and control kapag hindi sa atin dadaan ang mga lumalabas na pera sa kumpanya. Kailangan mo na taga magpakasal kay Easton para matigil ng kahibangan nila na mapasa kanila ang One Fuel Corp kapag wala na ako. Kailangan ba talaga magpakasal? Sige, ilipat mo na lang sa akin lahat ng shares mo na hindi na sila maghapul pa. Pero ayoko magpakasal. Tila pakiusap niya. Mauutukan ng mga yon. Magaling pa namang magpaikot ng taong Uncle Rico mo. Kailangan mo ng lalaki maninindigan para sa'yo. Easton is the right man. Kanina lang ay nag-meeting na kami at nakita niya mga papeles sa mesa mo. Ibinalik niya mga checking dapat mong pirmahan dahil nakakita siya ng anomalya doon. Yun ang lalaking gusto ko para sa'yo. Poprotektahan niya mga ari-arian mo. Of course, siya rin ang makikinabang kapag ikinasal kami. Wika niya sa isip, pero hindi niya pwedeng sirain si Easton sa lolo niya dahil mabango ngayon ang pangalan ng lalaking hambog niya yon. Hindi rin siya paniniwalaan na matanda. I think about it. Kapag nagsawa na ako mag-shopping, uuwi rin ako. Biro niya sa lolo niya bago niya ibinaba ang telepono. Masyado siyang nalibang sa pakikipag-usap na hindi niya mamalayang may tao pala sa likod. I knew it! May sugar daddy ka. Isang sarkastikong ngiti ang pinakawalan nito na umupo sa gilid ng mesa niya. Inaangat niya ang tingin para salubungin ang mga mata nitong kahit naiinis ay nangungusa pa rin. Gwapo rin palang mokong na to. He is my... Napigil niya ang sasabihin. Hindi nito narinig na tinawag niyang lolo ang kausap? Oo nga pala. Roy Carlo Alonzo ang nasambit niya kanina. I know Roy Carlo Alonzo. Nakita ko na rin siya sa ilang social events. All the way akala ko si Russell ang pinupunteriya mo. Yes, he is my sugar daddy. May problema ba? Idinikwatro pa niya ang mapuputing hita na sandaling napatingin doon si Roger. He buys me everything I want. Ibig sabihin, hindi limitation ng Hermes Birkin bag mo na yan? And your jewelry, your stiletto. Akala ko pa naman, binili mo sa Divisoria.
Hindi niya alam kung pangungutyaan na sa mga mata nito. Pero ayaw mo magpakasal kahit hinuhut-hutan mo na matanda? Gusto niyang humalakhak na dinig ang buong building ng Metro Pacific. Aliw na aliw talaga siya sa mga ibinibintang ni Roger sa kanya. Well, gwapo rin naman si Roy Alonzo kahit may edad na. Pero pinag-iisipan ko kung tatanggapin kong alok niyang ikasal ako. Ang tinutukoy niya ay ang pagpapakasal nila ni Easton. Inililigaw lang niya si Roger na naniniwalang si Roy Alonzo mismo ang tinutukoy niya. But you doubt if he could satisfy you in bed? Kaya ayaw mo magpakasal kasi mawawala ang pribilehiyo mo makipagkaibigan sa ibang lalaki. Binigyan din ito ang kaibigan na may ibang kahulugan. How did you know? Parang kilalang kilala mo ako Na-analyze ko lang kung paanong nagawa mong pumatol sa matandang yon habang nakikipag-usap ka sa telepono. Hindi naman kita masisisi. Lumaka din ako sa squatter area at alam ko ang hirap ng buhay. Magkano ang monthly allowance mo sa kanya? And what are your terms? Why are you interested to know? Mabilis tong nagkibit-balikat. I also need a woman to marry. You know that. Baka maubusan ako ng panahon kapag hindi ko napapayag si Esmeralda na magpakasal sa akin. Pinag-iisipan ko na tong nakaraang araw na hindi pwedeng hindi sa akin mauwi ang lahat ng ari-arian ni Papa. Dahil si Sofia makikinabang kapag nagkataon. Esmeralda and I have been receiving threats so I need to act immediately. Isang matamis na ngiti ang pinakawalan niya. Nagpapahiwatig ba to? Na gusto siyang alokin ng kasal? Ano naman ang kapalit kapag pumayag ako magpakasal sa'yo? Hindi niya na itago ang ngiti. Wala naman siyang balak magpakasal kay Roger, pero naaaliw siyang pasakayin to sa pagpapanggap niya. That's why I'm asking you, what are your terms with Roy Alonzo? Baka kaya ko namang tapatan. He is generous, I can assure you that. Kung pera at luhang pag-uusapan natin, baka hindi mo siya kayang tapatan. Paghahamon niya. Gusto niya makita kung hanggang saan nang kaya nitong ibigay para makuha maliit na ari-arian ni Nick sa pangalan nito. You mean, you want me to satisfy you in bed? Sex is out of the picture here, Miss Laksamana. Hindi yun ang ibig niyang sabihin, pero nakaka-insulto yata na wala mo lang nararamdamang pisikal at atraksyon sa kanya si Roger. Imposible yun. Kahit paano, ay alam niya ang karisma niya sa mga lalaki. Eh di wala tayong pag-uusapan? Maraming babae dyan sa labas na pwede mong tanungin. Kahit si Miss Gallego, pakakasalan ka ora mismo. Pinigil niya ang tawa nang binanggit ang pangalan ng matandang dalaga sa HR department. Ano kayang itsura ni Roger kapag ikinasal sa matandang yon na palaging nakapasod at may hawak na katingko para ipamahid mayat maya sa sentido? Alam mo namang si Esmeralda ang gusto ko. Pahabol nitong wika na tila ayaw pong umalis sa mesa niya. Gusto niya na itong itaboy dahil malapit na siyang mainsulto. Siya ang dapat na tumatanggi sa lalaki, hindi nga lang siyang tinatanggihan ng isang lalaki. E di puntahan mo at alokin ng kasal? Hindi ko rin naman gusto magpakasal, Mr. Chu. Tumayo siya para iligpit ang mga gamit. Nasa drawer niya mamahaling telepono na hindi na kailangang itago dahil inakusahan naman na siyang may sugar daddy. Kahit ang kotseng inupahan niya sa kakilala ng isang kaibigan ay pwede niya nang isoli para magamit niyang sarili niyang kotse. Si Esmeralda talagang inaalo ko. I just need a second option if my proposal with her didn't materialize. Kung bakit naman kasi hindi patantanan ni Russell na yun sa Esmeralda, gayong ilang beses na tong itinaboy. At second option pa siya ngayon? Dinagdagan talaga ng lalaking tong inis niya. Can't you see? They both still love each other. Si Miss Gallego na lang kasing alokin mo. Hindi mo naman pala kailangan ng sex. Umalis ka na nga dyan. Itinulak niya ang dibdib nito na kaagad namang nahawakan ang bewang niya dahil napula kasi yata ang pagtulak niya. Halos mawalan to ng panimbang kung hindi lang nito nahapit ang bewang niya. Pareho silang kumawala sa isa't isa pagkatapos
Umalis din to kaagad na walang salitang binitawan.